Ano nga ba lumalabas sa atin, sa bibig po natin? Pagko-complain nga ba o kaya'y pagpupuri sa Diyos? Nagda-doubt po ba tayo or ang umiiral yung pananampalataya po natin? Bitterness, nagiging bitter ba tayo o kaya'y lumalabas yung pagmamahal natin sa bawat dinaraanan po natin na mga pagsubok? Maraming klase po ang pagsubok. Amen po ba? Isa sa purpose ng trial is to reveal our true condition. Kapag napipressure ang tao, dun po natin nakikita kung magpapatuloy nga ba tayo, kung magtitiwala pa mga ba tayo sa salita, sa pangako ng Panginoon, kung pupunta pa rin ba tayo sa church, kung mananalangin pa rin ba tayo, kung aasa pa rin ba tayo sa Panginoon, nakikilos at meron siyang gagawin para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Pangalawa po na purpose ng trial is to build the spiritual muscle. Sabi niya sa Romans chapter 5 verses 3 to 5, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kapag nahihirapan po tayo, kapag napagtatagumpayan po natin, it produces perseverance. Nagiging patient po tayo, nagpapatuloy po tayo. Amen po ba? At kapag nangyari yon, it builds our character. At kapag better na, naging maayos na, ayon na sa kalooban ng Panginoon, it produces hope. Amen po ba? Pero kapag dumadaan tayo sa samot-saring mga pagbabatikos, problema, sakit, karamdaman, paghihirap, nahihirapan po tayo. Nahihirapan po tayo na ngumiti. Nahihirapan po tayong magsabi ng praise the Lord and thank you Lord. Amen po ba? Sana po hindi po ganon ang buhay ng isang Kristiyano. Kagaya din ng isang weightlifter, nag-gym sila, nagbubuhat sila ng mabibigat na mga bagay para nang sa ganon, lumakas sila, lumakas yung physical strength nila, mabuild up yung stamina nila, magkaroon sila ng mga muscles. Ganon din kayo at ako. Kailangan din po na dumaan tayo sa mga pagsubok. Paano mo masasabi na pinagaling ka ng Panginoon kung ikaw mismo hindi mo naranasan ang magkasakit? Amen po ba? Alam niyo po ba na kapag dumaan tayo sa mga pagsubok, sa mga sakit at karamdaman at napagtagumpayan natin ito sa biyaya at awa ng Panginoon, sa kagalingan na binigay ng Panginoon, only then nasasabihin mo, my help cometh from the Lord, for by the stripes and wounds of the Lord Jesus Christ, I am healed. Amen po ba? Mahirap panghawakan ng salita ng Panginoon kung ikaw at ako mismo ay hindi natin ito nararanasan. Paano mo sasabihin that God provided kung di mo naranasan na maging salat sa lahat ng bagay? Amen po ba? Kaya nga yung mga nauna yung hirap, kapag guminhawa sila, they tend to appreciate everything. Amen po ba? Nagiging maingat sila. Pinabantayan nila ang resources nila and everything. Maingat sa mga desisyon nila dahil alam nila ang masama at mabuti na idudulot nito. Amen po ba? Maging maingat, maging sa mga allowances na ibinibigay ng Panginoon. Sino ba sa inyo nagumpisa sa maliit na allowance hanggang sa lumaki? Bakit? Dahil pinagkatiwalaan mo ang Panginoon. Ibinigay mo ang ikapu mo. Sa mga may trabaho, di ba nagumpisa tayo sa maliit na sahod? Amen po ba? Naging tapat po tayo sa pagbibigay hanggang sa inaangat, dinadagdagan yung sahod po natin. Amen po ba?
Dahil nakita ng Panginoon yung faithfulness mo. Nakita ng Panginoon yung katapatan natin sa maliliit na bagay. Kapag napagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, kahit estudyante ka na may allowance, kapag nakita yon ng Panginoon, nakita yung pagsisid mo, nakita yung first fruit mo, i-honor ka ng Panginoon. Amen po ba? Uunahin ka rin ng Panginoon. Hindi ka magiging kulelat dahil nakita niya yung puso mo, yung buhay mo, yung character mo na kung saan nagpatuwid, nagpaturo ka sa Panginoon. Amen po ba? Ang pagtutuwid, ang pagdidisiplina ay hindi lamang po nanggagaling sa mga tatay at nanay. Merong pagtutuwid at pagdidisiplina sa salita ng Panginoon. Buksan natin, basahin natin, pagbulay-bulayan natin. Amen po ba? Alam niyo po ba na pwede pong mag-rebuke ang salita ng Diyos? Maraming beses na po sa buhay ko, umiiyak na lang ako kapag nababasa ko. Sabi ko, sorry Lord, pero it's not yet the end of the world. Meron akong dapat gawin. Kapag nangusap ang Panginoon sa kanyang mga salita, nawalan ka dahil hindi ka nagbigay ng tithes mo, kailangan meron akong gawin. Amen po ba? Hanggang sa mapatunayan ko na totoo at tunay at buhay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Letter C, pangatlo po na purpose of trials. Trials prepare us for greater purpose. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Your trial today is preparation for your ministry tomorrow. Alam niyo po ba na nagiging effective ministers po tayo kapag dumaan po tayo sa problema, sa mga trials sa buhay. Dahil kapag naranasan mo, napagtagumpayan mo sa tulong ng Panginoong Hesukristo, by the time na mangyayari sa kapatiran mo, you can minister to him or to her. Dahil ipinaranas sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Naranasan nating nawalan ng walang kapera-pera. At na-overcome mo yun, nag-provide ang Panginoon. By the time may mga kapatiran na walang-wala, alam mo na ang sasabihin mo sa kanya to lift him or her up in the Lord. Amen po ba? Yan, preparation po yun for our ministry tomorrow. Okay. Your trial today prepares you for your ministry tomorrow. The comfort you receive becomes the comfort you give. The wisdom you gain becomes the wisdom you share. Sabi nila, may pinanggagalingan, may pinanghuhugutan, lalo na kapag nasa Panginoon ka. Amen po ba? Dahil hindi mo masasabi na napagtagumpayan mo na wala ang Panginoon. Na kapag napagtagumpayan mo, nagtapos ka, nagkaroon ka ng trabaho, it's because of the Lord. Merong kang ginawa at merong ding ginawa ang Panginoon. Amen po ba? Yun po yung tatlong bagay na purposes of trials. Punta naman po tayo sa biblical champions who triumph through trials. Si Joseph po, from the pit to the palace. Mula sa balon, napunta siya ng palasyo. Sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sa iba, para sa atin, kung minsan, parang ang sama ng dating po sa atin, pero God used it for good. Kagaya ng ginawa kay Joseph. Siguro kung naging bitter siya, nagtanim siya ng sama ng loob, wala siya sa palasyo. Amen po ba? Pero pinili niya ang magpatuloy, pinili niya ang magtiwala sa Diyos na lumikha sa kanya. Amen po ba?
Sana ganun din po tayo na mga Kristiyano. Piliin po natin sa bawat pagsubok. Alam ko po, hindi po madali. Piliin po natin na magtiwala sa kamay ng Diyos. Ilagay po natin sa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Yes. Joseph's journey included betrayal, slavery, false accusations, and imprisonment. Wala pang nakukulong sa atin? Yung ginawan ka ng salita na hindi mo naman ginawa. Yan, wala pa po, hindi pa po natin naranasan. Pero grabe po yung sa Kanya. Yet through each trial, God was preparing him to save nations. Amen po ba? God is preparing you for your family, for your generation, sa mga magiging pamilya mo at maging sa church na kinalalagyan mo, maging sa workplace na kinalalagyan natin ngayon. Amen po ba? And pangalawa po, bukod kay Joseph who championed triumph through trial. Si David, from shepherd boy to king, sa Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Napunta po siya maging sa pinaka-bottom ng kanyang buhay, and yet, hindi po siya nag-give up sa kanyang pananampalataya. Pinoder pa rin niya ang buhay niya sa Diyos na lumikha sa kanya. His trials deepen his intimacy with God. Iba pa sa mga pagsubok, lalo po tayong lumalapit sa Diyos, lalo po tayong tumatawag sa Diyos, lalo po tayong kumakapit sa mga salita, sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, wag pong kung kani-kanino po tayo kumapit. Pumunta po tayo sa Panginoon. Kumapit po tayo ng maigpig sa Panginoon. Dahil sa pagkapit mo, never nabibitawan ka ng Panginoon. God will see us through. Amen po ba? From shepherd boy to king, naging mas malalim yung relationship niya sa Panginoon. Nakilala niya ng lubusan ang Panginoon. Amen po ba? Napatunayan niya kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Dumaan nga siya sa mga trials and testings sa kanyang buhay, pero nanatili po yung pananampalataya niya sa Panginoon. Amen po ba? Pangatlo po, si Paul, finding strength in weakness. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Naalala ko nung 3 months na nagkasakit ang asawa ko. Pumunta ako ng mission sa Cebu, sa Davao. Kasama si Bishop. Tutuloy ba ako o hindi? Sabi ko sa kanya, tuloy ka. Kasi nakabook na yon. Tapos, ang kasama niya sa bahay, si Daddy. Saka si Ruth, malit pa nun si Ruth. Akala nga daw ni Daddy, mamamatay na siya eh. Kasi umuungol siya sa sakit. Yung time na yon na nagkasakit siya, hindi ko pinapakita sa kanya na umiiyak ako. Hindi ko pinapakita na nangihina ako. Yung time na hindi ko na kaya yung bigat. Kasi 3 months, imagine mo. Siguro yung 1 linggo okay lang, isang buwan. Pero yung 3 months na pinagamot na, tapos inaalagaan mo, lahat-lahat. Tapos punta ako ng CR, doon ako umiyak. Hindi niya alam, umiyak ako ng todo-todo sa Panginoon. Sabi ko, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, sabi ko, gusto ko pa pong makasama ang asawa ko. Dahil isa siya, syempre kapag tao ka, although nandyan si Lord, source siya ng strength ko, Panginoon, kung bakit ganito ako, kung bakit malakas ako, dahil nariyan siya, dahil meron siya. Yun yung hiniling ko na panalangin
sa Diyos. And truly enough, God heard my cry. Narinig po yun ng Panginoon. Pero there are times sa buhay po natin na hindi po pinapakinggan at hindi po sinasagot ng Panginoon yung mga hiling po natin, yung mga cries po natin. Ramay karoy, pikakasi tayo at bilay at Diyos siya katawan. Marami po may mga times na kung saan hindi po tayo sinasagot ng Panginoon. Amen po ba? Alam ko po kung anong feeling yung ganon. Pero sabi ng salita ng Diyos, for my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Mas mataas po ang kaisipan ng Panginoon. Mas mataas po ang layunin ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. For God knows best. Amen po ba? God's power is perfected in our weaknesses. Sabi ko, hindi ako nakapag-no kay Sister Josie. Sabi ko, sige, Lord, sabi ko, Saturday, tapos Sunday, tapos nag-prepare ako, dalawa po yung pre-prepare ko. Nung Saturday po, alam niyo po ba na makakatay, makakasirit, kwanta. Hindi ko mo naiintindihan yung sarili ko. But then, sabi ko, Lord, hindi ko kaya to kung hindi mo ko sasamahan. Hide me behind your cross, Lord. Ang gusto ko lang nung nag-prepare ako, ma-encourage sila. Sabi ko, ano yung i-exhort ko sa mga nanay na ito? Amen. Sabi ko, tapos kami pa na madalang pong maka-join ng fellowship nila. One time lang naka-join ako sa Dumalandan. And that's the last time na po na naka-join po ako. Sabi ko, ano yung sasabihin ko to encourage them, to lift them up? Palakasin ko sila. Sabi nga kasi, exhortation. And truly enough, God has been good. Naging example ko, testimony ko, yung ginawa ng Panginoon sa Kanawalan MFBC na dumaan po tayo sa samot-saring mga trials and difficulties. Amen po ba? Pero sabi ko sa kanila, I have encouraged them. Nagpatuloy po kami. Hindi po kami nagpatinag. Nanalangin kami. Patuloy po kaming kumapit sa salita ng Panginoon. And we help each other and we encourage one another. Kaya po hanggang sa ngayon, nakikita nyo po pa po kaming nakatayo. Yun po yung ginamit ko po at sinabi ko po sa mga nanay. Pag nahihirapan na po tayo, nandyan po ang kalakasan ng Panginoon. Amen po ba? God's power is perfected in our weakness. Lord, tinitrade ko, Panginoon, yung kahinaan ko, yung mga kakulangan ko, Panginoon. Punan mo, Panginoon, sabi ko sa Kanya. Hindi ko to kaya kung hindi mo ko sasamahan, kung hindi ka mangunguna sa buhay ko. Willing ako, Panginoon, paggamit, O Lord, sabi ko. Pero alam ko, narinig yun ng Panginoon. And truly enough, napakabuti po ng Panginoon. Lagi po akong sinasagot ng Panginoon. Sinasamahan po ako ng Panginoon. May mga times na hindi ko nararamdaman, pero alam ko, naniniwala ako sa puso ko. Nakita yon ng Panginoon, narinig ng Panginoon, at sinagot ako ng Panginoon. For our God is an answering God. Amen po ba? Pwede pong baliktadin ng Panginoon ang mga sitwasyon sa buhay po natin, kahit po mga imposibleng mga bagay. Amen po ba? Paul, the Apostle Paul, he gloried in his weaknesses dahil alam niya na sasamahan siya ng Panginoon. Dahil alam niya na ang biyaya, ang grace ng Panginoon is sufficient para sa kanya. Yun po yung mga tatlong mga Bible characters. Mas marami pa po. Punta naman po tayo sa how to triumph in your trials para mapagtagumpayan po natin. Hindi po natin mapagtatagumpay ang mag-isa. Magtatagumpay tayo. Nagtagumpay po tayo dahil nakita ng Panginoon, narinig tayo ng Panginoon, sinamahan tayo ng Panginoon, sinagot tayo ng Panginoon. Amen po ba?
Number 1, maintain the right perspective. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, verses 17 to 18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sana po hindi po nakafocus, nakatuon yung mga mata natin, yung pananampalataya po natin sa hirap ng buhay, sa hirap na dinadaanan natin, sa mga test, sa mga pagsubok. Bagkus nakatuon sa Panginoon dahil hindi po ito yung destiny po natin. Ang destiny po natin ay ang buhay, eternal life with the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Temporary lang po, dadaan lang po tayo sa Panginoon po. Yung hinihintay, yung naghihintay na bahay po natin and glory po natin. Amen po ba? Pangalawa po, remember God's faithfulness. Sabi niya sa Lamentations chapter 3 verses 21 to 23, yet this I call to mind and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. His mercies are new every morning. Nala yung kantang, great is thy faithfulness. Araw-araw po, bago po ang biyaya ng Panginoon. Pwede po nating itap in prayer and in meditating the Word of God. Amen po ba? Kapag feeling natin sumusuko na po tayo. Okay. Sa hirap ng buhay, sa mga dinaranas po natin, let us call on the Lord. Amen po ba? Letter C, embrace the process. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. God will finish what He started. Maniwala po tayo, manampalataya po tayo, anumang bagay na inumpisahan ng Panginoon sa buhay po natin, tatapusin po ito ng Panginoon. At kapag tinapos ng Panginoon, matagpuan sana tayo na nagtagumpay, nananagumpay. Amen po ba? We are not only surviving, but we are thriving. God, believe that God will see us through, and God will sustain you and me in the difficult times, in the darkest times of our lives. Amen po ba? Alam nyo ba na ikaw at ako ay masterpiece ng Panginoon? God's concern is you and me. Hindi po sa mga material na bagay na nakikita po natin dito sa mundo. Ang tinitignan ng Panginoon, yung buhay natin, yung character natin, yung puso po natin. Amen po ba? Yun po yung mahalaga. Dahil pag umuwi po tayo, yun po yung bit po natin papunta pa uwi sa Panginoon. Amen po ba? Letter D, how to triumph in your trials. Maintain a heart of praise. Napakahirap, sabi ko. Kapag nagkakasakit na si Ruth, kaya isa sa amin, nagpapatugtog na po ako ng praise and worship. Kapag nagpiprepare po ako ng ipipreach ko, ituturo ko, nagpapatugtog po ako ng praise and worship. Nakikinig po ako, sinasabayan ko kung hindi during the preparation, kapag nagpipray na ako. O kaya'y kapag mag-uumpisa ako and truly enough, binubuksan ng Panginoon, binibigyan niya ako, tinuturuan niya ako, merong ipinapakita ang Panginoon to. Ganito, sabihin mo ito, ganito. Ito yung salita ko. Nangungusap po ang Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko alam yung sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ko sila i-encourage, and truly enough, ano ang gusto mo na iparating? Ano ang gusto mo na i-share ko, Panginoon? Paano ko sila i-encourage, and truly enough, God has been so good. Amen po ba? Magpatuloy po tayo. Magpatuloy sa panalangin. Keep the faith. Keep going. Amen po ba? You can pause,
but never stop. Sabi niya sa Acts chapter 16 verses 25 to 26, about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Praise is a weapon that breaks every chain. Amen po ba? Sabi ko, kapag nagkakasakit na si Ruth, tapos mag-isa lang siya sa bahay, patugtog ka. Paborito niya yung Korean song na nasa cellphone ko. Papatugtog na niya yon. Tapos, papabili lang ng ubas. Pagkabili ko, magaling na siya. Thank you, Lord, sabi ko. Ubas lang ipapabili niya, magaling na siya. See? Let's praise kahit mahirap po. Kung hindi mo kayang umawit, kumanta, magpuri sa Panginoon, magpatugtog po tayo. May mga radyo, may mga cellphone po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Sa dilim mo, nagdidilim ang paligid mo, ang lugar na kinalalagyan mo. Sabihin mo, Lord, let your light shine. Hallelujah. We are not just surviving. Dapat po hindi lang tayo nagsusurvive. Lagi nyo rin itong naririnig kay Sister Lynn. We are thriving. Amen po ba? We are being transformed from dun sa mga trials po natin na pinagdadaanan natin. Every test is an opportunity for testimony. Yung mga tests and trials natin, may kaakibat po ito na testimony, and God will get all the glory. Amen po ba? Sa bawat pagsubok, matutunan natin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, anong lesson ang gusto mong ituro sa akin? Naway matutunan ko. Amen po ba? Dahil kapag hindi natin natutunan, baka pajolet-jolet na lamang. Amen po ba? Matuto po tayo kapag nangungusap po ang Panginoon. Magkaroon tayo ng puso na handang magpaturo. Amen po ba? Makikita ninyo sa mga young people, sa mga naging leaders and workers, naging estudyante po sila. So ang pinakauna po doon, marunong po silang sumunod at sumusunod sa mga nakatataas sa kanila at biniyayaan yung pagsunod nila ng Panginoon. Hindi lang sila biniyayaan, dinadagdagan yung bawat talento, isa-isa hanggang sa parami ng parami yung talento na meron sila. At sino ang nag-glorify sa buhay nila? Hindi sila, it is God. Amen po ba? Diba ang purpose ang gusto natin? Pasayahin ang Panginoon. Amen po ba? Praise is not just an expression of faith. It's a weapon of warfare. Amen po ba? Halala niyo yung walls of Jericho? It's by praise. Amen po ba? Sa bawat pagsubok, alahanin nag-worry po tayo, baha na naman, tubig na naman, taghirap, sabi nila. Pasukan, problema sa allowance, lahat. Puro out, walang in. Pero ang isang Kristiyano, merong i-in si Panginoon, si Lord sa buhay po ninyo. Amen po ba? Yan. Sabi niya sa Isaiah chapter 43 verses 2 to 3, it reminds us, when you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. God is with us in the fire. God is with you in the trials. Sana makita po natin sa bawat paghihirap, sa bawat pagsubok, sa bawat pangungutya ng mga tao sa labas, God says this, God will see you through. Amen po ba? Your test will become your testimony. Sabi niya doon, hindi niya sinabing if you pass through the waters or fire, but when, kung kapag dadaan ka
walang mangyayari sa iyo dahil kasama mo si Lord. Amen po ba? Trials are guaranteed, but so is God's presence with them. Di niya sinabi na may pagsubok, na may hirap na pagdaraanan, na pababayaan ka ng Panginoon na hindi nakikita ng Panginoon. Bagkos, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Ano nga ba yung mga pagsubok na kinakaharap natin? Ano yung mga pangungutya? Ano yung mga testing and trials na pinagdadaanan, even temptation na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin? Hindi po masasayang yung paghihirap, yung pain na nararamdaman ng bawat isa po sa atin. Legit po yun, alam po ng Panginoon. Yung bawat pag-iyak, bawat paghagulgol po natin. Amen po ba? Kasi pag sa trials, hindi ka makikita ng ibang tao ng mga mahal mo sa buhay. Kung minsan nga tinatago natin sa mga mahal natin sa buhay. But God sees us. God knows. Amen po ba? Ang Diyos ay nakakakita, nakikita niya, naririnig niya, at ang Diyos din lang ang sumasagot sa bawat iyak, sa bawat panalangin po natin. Amen po ba? Dito po ako magtatapos. Your current trial is your future triumph. Magiging katagumpayan mo yon. Your mess will become your message. Your test will become your testimony. Magtatapos po ko sa Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen po ba? Panghawakan po natin ang mga salita ng Panginoon. Wala na pong hihigit sa mga comfort na matatagpuan po natin sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Nihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito.